By the way, I am Rolando Armando Jr., EMS team leader of Team 3 from Sinton 911 Davao City. So, Tapos na ang boxing, mga tanganista. Pilipinas, Duterte pa rin. Pasok ang magkapatid na Duterte sa pinakalites na senatorial survey para sa 2028 presidential election. Patay ka bangag. Isang presidenteng Duterte tapos dalawang senador na Duterte. Grabe na. Duterte na tayo forever. Iyak ang mga dilawan, pinklawan, pulawan, mga tanganista nito. Ayan po yung lumabas sa bagong survey. Siyempre, meron ding mga nakapasok doon sa top 12 na ayaw natin. May Mikos din, anak ng kagwang eh. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Pass muna tayo kay Persitabi. Pass muna tayo sa impeachment. Pag-usapan natin muna itong 2028 senatorial survey preference. Pinakalitis po ito na lumabas po kahapon ito inilabas mga kababayan ko. Maganda pong pangitain dahil pasok po ang magkapatid na Duterte, si Mayor Basti at si Kung Pulong Duterte sa top 12 po talaga. At nangunguna po itong si Mayor Basti. Merong top 1, ayaw ko makapaniwala, anak ng kamuti kalukuhan. Okay. Ang survey ito ay survey po ng Tangirin. Nako, bata, ano pa to, tuta pa to ni Bangag. Pero anyway, pag-usapan po natin dahil pasok po ang magkapatid na Duterte sa top 12 po mismo at saka yung ibang kalyado po ng mga Duterte. Narito po ang nangunguna. Bilisan agad natin. Ayan. Number 1 po, naglalaro sa 1 at 2. Di ako maniwala dito sa number 1, Los. Biko Soto, pamangkin ni Tuta Soto. Number 1, anong ginawa sa Pilipinas to? Sa Pasig na, walang kwenta yung Pasig. Promise, walang kwenta yung Pasig City. Punta po tayo. Malayong-malayo yan sa Taguig City. Yung Pasig. Kalsada yan. Putangin na, kaliit-liit. Kalsada dyan. Nangunguna daw si Biko Soto. Ito ay ginawa ng Tangiri. Pangalan pa lang, mapamura ka na. No? Noong August 12 to 15, 2026, Biko Soto di umano ang naglalaro sa 1 at 2. Nakakuha po siya ng 42.1%. Ito ay may margin error 1.9, 96%. No? Yung respondent po ay 2,400. So talagang bago lang ho ito. Ito yung pinakabagong survey, no? Ayan ang ating pambato ng PDP Laban at Team Duterte. Si Mayor Basti Duterte, ayan, niwala tayo dyan. Isa naman dito, anak ng kagwang, Biko Soto. Pamangkin ni Tuta Soto. Wala rin, Itbulaga din yan. Mayor Basti Duterte ay nakakuha po ng 37% yan. Ito yung totoo. Putang ina, Bindaligs. Bindaligs kasama. Hindi ako naniniwala dito kay Bindaligs. Rapi Tulfok, 36.5%. Los mo, Rapi Tulfok. Basura na natin. Huwag natin iboto itong hinayupak na kabit-kabit marites content. Ang ingay sa Senado, latang-lata, tuta ni Bangag. Walang ano dyan, walang boboto dyan. Robin Padilla, yan, pambato natin. Dapat ito si Robin Padilla, number 1. Tsaka Mayor Basti, magkasunod. 36%, ayan, naglalaro sa 2 to 5. Grace puta. Grace po? Ano ba nagawa ni Grace po? Sangkot nga ho ito sa sa mga insertion dyan sa Senado sa Baykang.
Dapat to kinasuhan to ni Buying eh. Inumin ka Buying oh. Grace po, 35.8%. Malamang hindi naman nanalo yan si Grace po. Wala nang boboto dyan. Wala namang nagawa yan. Pabalik-balik lang sa Senado. Anak ng kagwang oh. Ito, pambato natin, Senator Alan Peter Cayetano. Ayan. Niwala tayo dito. Sa 6 to 9 na naglalaro, pambato natin si Senator Alan Peter Cayetano. Pulong Duterte, ayan, si Mayor, Congressman Pulong Duterte. Pasok po sa 6 to 9, 31% patay kayo diha. Wala na, Duterte country na talaga ang Pilipinas. Ang pagbabalik ng kamay na bakal. Line Robredo, Linlin. Ang inumin, takbo daw yata ng senador ito. Pero presidente nga ho, nililigawan ni Bangag to na maging presidente. Kasi wala silang pambato, yun, itain na kasi ng Pinklawan Dilawan eh. Oh, Line Robredo, 30.8%. Mag-mayor ka na lang, Linlin. Wala ka pa naman nagawa sa Naga. Mayor ka na lang. Isko Moreno, 6 to 9%, 30.8%. Nako, Yorme, wag ka nang magpadala dito sa mga survey, no? Mag-ano ka na lang, Yorme, mas maganda, Mayor. Ipagpatuloy mo yung 3 terms, ipakita mo na magaling ka. Tsaka, dumistansya ka kay Bangag, anak ng kagod. Nababawasan, Yorme, yung mga suporta mo pag dumikit ka kay Bangag. Oh. Sabagay, nilalaro lang yan ni Yorme Isko, nakikita natin. Kaya pag naging presidente si Inday Sara, solid Inday Sara yan. Ito yung gusto kong tulfo sa lahat ng mga tulfo. Huwag lang tong hinayupak na bindaligs. Pagkapareho sila ni Bindalo eh. Dito lang ako kay Bintulfo. Ayan, kakampi talaga natin tong si Bintulfo. Galit na galito sa magkapatid na Rap-Rap. At saka si Erwin Tulfo. Ito dapat naging senador, hindi si Erwin, saka si Rap-Rap. Bitagin ang magkapatid na Tulfo. Naglalaro po siya sa 10 to 11, 28.8%. Manny Pacquiao, putang inumin mo Pacquiao. Wag na. Pacman, mag-boxing ka na lang habang buhay. 10 to 11, 28%. Wala ka naman nagawa sa bayan, sa Jensen. Wala ka naman na itulong. Wag na, Pacquiao. Matalo ka lang. Talo ka na nakaraang eleksyon eh. Tapos tatakbo ka ulit, magbangag admin ka na naman, inumin mo. Ito si Pacman mananalo to kung papanig sa mga Duterte, pero malabo manalo to pagkapay bangag. Zero ang buwang. Ito, Shell Jokno, yun. Nako, anak ng kagwang wag to. Inumin. Maglagay na naman tayo ng mga komunista dyan sa Senado. Lolo mo. Pagod na kami sa mga komunista, Shell Jokno, 25% pasok sa 12 to 13. Kaagaw niya si Chis Caldero. Alam mo si Chis Caldero pag hindi to umayo sa impeachment, pag bumoto to na ma-impeach si Inday Sara, impeach din siya. Oy, 24.3%. Naglalaro sa 12 to 13. Sani Angara, tangina, tabingi rin yung panga nito eh. Pag bumoto naman ganyan, Department of Education Secretary, naging mga estudyante. Daming shooting incident po, inumin. Yung si Inday Sara pang DepEd Secretary, siguro nangyayari sa kanya yung mga ganyan, barilan, kaliwat kanan. Baka sinisi na si Inday Sara, pero itong hinayupak na Sani Angara, walang sumisi dito eh. Siya man yung Department of Education Secretary. Anak ng kamote. Wag yan, alisin natin yan, 14 to 15, 21%. Dito tayo kay kakampi natin, Loren Ligarda, 14 to 15, 20.6%. Mas naniwala ako dito kay Loren. Dapat top 12 si Loren Ligarda. Rex Gatchalian, anak ng kagwang DSWD, walang kwenta.
Pinipili lang inanayuduhan, puro mga bangag supporters. Ang inumin. Binor Abalos, 16 to 20. Iyak na naman ito. Talo na naman yung mga ngiwi. Lahat ng kakampi ni Bangag, talo yan. Oy, Dingdong Dantes. Ang inumin, master cutter ka na lang, Dingdong Dantes. Nancy Binay, wala na, wag ka na, Nancy Binay, 16 to 21, oh. Malayo na to. Sinugnog. O ito yung dakilang traidor, 16 to 22, Francis Tolentino, los. Bibinay, 18 to 23, lalo na. Talo na to nakaraan, talo na naman ngayon yan. Ito si Richard Mata, dapat ipasok natin mga Team Duterte. 2025. Joy Belmonte, putang inumin Dilawan. 14%. Jimmy Bundok yan. Si Attorney Jimmy Bundok. Pasok natin mga DDS. Sa top 12 kasi ang pasok, kung ito ang pinagbabasihan natin, ang kakampi natin dito, 1, 2, 3, 4. So 5. No? 5 yung kakampi natin pasok sa top 12. Pero dapat yan, ang papasok yan lahat 12. Dapat si Loren Ligarda papasok. Ayan. Si Joy, Jimmy Bundok dapat kasama. So tingnan natin naman yung 20 plus na yung next. Nagulat ako si Mike Defensor, ipasok man yan sa nakaraan survey top 12, number 25 na lang. Nako, Mike, dalian mo na makalaya ka. Kayo ni makapagpiansa kayo ni Senador Marcolita para pasok to sa top 12 si Mike Defensor. Leandro Leveste, pwede na pala maging senador to. Ayan, ipasok natin Mike Defensor, Leandro Leveste, Laila Disama, di puta Laila Disaba. Number 27, wag na yan si Laila Disaba, malayo yan. Boysita, lalo na. Willie Revillame, alam mo, Willie Revillame, pag kumampi ka sa mga Duterte, pasok ka. JBRC2, ang layo. Sige, bongbong pa, JBRC2, walang boboto sa'yo. Mark Villar, bakit ang layo? Hindi ako naniniwala dito na malayo si Mark Villar, number 33. Rowena Guanzo, number 35, hindi ako naniniwala. Ako, pasok to si Rowena Guanzo at saka si Mark Villar. Putang ina, hayop tong survey na to. Vince Dizon, pangdulo. Claire Castro, 45. Tangina mo, ay bubuto rin. Ramon Lee Revilla, wala na. Okay, ang pag-usapan natin ngayon, yung magkapatid na Duterte, no? At saka siyempre, yung mga kakampi natin. Si Mayor Basti, ayan. So dapat yung iboto po natin mga didi, solid tayo. So ulitin muli natin yung Duterte 12. Duterte tinuon ngayon, Duterte 12. So yung magkapatid na Duterte, ayan, Pulong, Mayor Baste, Robin Padilla, yan yung mga ipapasok natin sa listahan. No? Senator Alan Peter Cayetano, kasama yan, Senator Alan Peter Cayetano. Tapos kasama rin po si Mike Defensor, si Mata, yan. Jimmy Bundok, sama na rin natin si Bintolfo, kakampi natin yan. Bintolfo, Loren Ligarda, Guanzon, ayan, kasama natin yan si Guanzon. Dapat yan ang mga ibubuto natin, mga line-up. No? Kasi alam naman natin para sa bayan. Tsaka, alam niyo po, yung iba nakapasok sa top 12, hindi ako naniniwala. Vico Soto ang layo. Mas naniniwala pa ho ako kay Senator Robin Padilla na number 1 siya. Bakit? Ang inumin, dinudumog yan si Robin Padilla at may nagawa ho yan sa bayan. Yan ang totoo niyan. At saka, yung magkapatid na Duterte, dapat talaga mapasok yan sa Senado. Lalo na si Mayor Baste. Kasi, kailangan natin tong mga to Next yan sa kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag presidente naman si Inday, tapos si Mayor Basti, senador. Wala na, meron na tayong kapalit kay
Inday Sara, dapat Duterte forever. Pagkatapos ni Mayor Baste, galingan ni Kung Pulong. Kung Pulong, para Duterte forever, putang na, wag na natin bigyan ng chance itong mga dilawan, pinklawan na mahawakan ng Pilipinas kasi sayang ang mga nasimula ni Tatay Digong. Bakit na pumasok po sa top 1 itong si Mayor Baste at saka si ano, Pulong Duterte? Kasi nga maganda ang legacy na iniwan ng kanilang ama na si Rodrigo Rua Duterte. 91% trust and approval rating nakuha ng Tatay Digong. At si Vice President Inday Sara, the most trusted government official. Kahit kaliwat ka ng pambabatikos, paninira sa mga Duterte, kay Inday Sara sa impeachment, black propaganda, ay patuloy pa rin po ang tiwala ng taong bayan. Putang ina, isang malaking sampal po ito sa mga mukha na naninira sa mga Duterte, lalo na si Percy Tabe na tumabingi ang panga. Dahil daw, stroke pala yung animal na yan. Tapos grabe mambole. Ayan, kahit anong gawin nila. So yung mga impeachment na yan, dapat itigil na kasi nga, sayang yung gastos ng bayan. Tingnan mo, mga Duterte nangunguna sa pinakalite senatorial survey, sila pa rin ang gusto ng taong bayan. Handa na ba ang Pilipinas sa Duterte country muling pagbabalik? Puta. Pag hindi kayo handa, iwan ko lang sa'yo, gusto ninyong puro kurakot ang mangyayari sa kaban ng bayan. Alam niyo po ba ito? Ang ang government of Davao sa pamumuno ni Bangag ng Bangag admin, wala ho talaga yung natanggap na tulong sa loob ng 4 na taon. Walang pundo. Pero believe pa ako sa gobyerno ng Davao dahil nangunguna pa rin sila sa isa sa pinakamayamang syudad sa probinsya, itong Davao City. Pinakamalinis, pinaka-safe, at patuloy pa rin ang pag-progress ng syudad na yan. Mantakin mong, akala mo ang Malacanang ay nasa Davao eh. Yung mga ambasador, no, ng iba't ibang bansa, lahat ay pumupunta ng Davao City at gustong mamit itong si Mayor Baste. Ganong katindi. Kasi nga, kung ikaw naman kasi ambassador saan ka pupunta? Hindi sa Davao City. Bakit? Kasi ang Davao City, naroon yung lugar, tahanan ng susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Vice President Inday Sara Duterte, na kahit anong durog nila, naniniwala pa rin ho ako na ang Pilipinas ay solid Duterte ho. Yan ang totoo. Sipin mo yan. Sarap ng eleksyon, no? Gusto ko bukas, eleksyon na agad Presidente, Inday Sara, iyak si Cecil Diokno. Tapos mangunguna sa senatorial candidates. Mayor Baste, Pulong Duterte, Robin Padilla, Cayetano, Diyos ko, makakampi natin. Patay ka Bangag, magtago ka na lang. Ako sa akin, nakasabi-sabi nila kasi, baka dayain, bisdak. Malabong dayain, maniwala kayo sa akin. Wala na chance na yung pandaraya sa 2028 unang-una, ang taong bayan, galit na talagang makatikim sila sa taong bayan. At yung rally na talagang laging jump pack talaga, punong-puno, malabong dayain yan. Ang lakas naman ng loob ni sinayupak na George Garcia, budlat ang mata, mandaya. Si Bake, maniobrahin mo Bake? Ang inumin, makakita kayo ng palakang inadubo na walang tuyo. Pakain lang sa aso. Okay, isa pa sa nakakahanga sa Davao City. Alam niyo po ba ang 911 sa ating bansa, nagsimula po talaga yan sa Davao. Kinupya lang ng gobyerno nung panahon ni Tatay Digong. Yan yung Davao City model, yung 911. Maayos naman talaga yung 911 noon sa panahon ni Tatay Digong. Although hindi pa masyadong high-tech yung mga kagamitan ng 911.
sa panahon ni Tatay Digong. Pero nandun na, nakunik lang natin, no? Kinonvert lahat yung, I think, anong number yun? 711, naging 911. Pero ang Davao City, talagang na-master na nila po yung dial 911. Parang sa ibang bansa. Nakakalungkot nga ho, yung 911 natin ngayon, napabayaan na ni Bangag. Meron nga tumawag doon, di ba, sa 911, hindi nirespondihan. Nagtawanan pa daw yung mga personnel doon sa 911. Kaya, dapat maayos po yan. Ito po ha, meron pa akong ipapakita. Ito may kinalaman sa 911. Para makita po ng maraming Pilipino na deserve itong magkapatid na Duterte, Vice President Inday Sara for President, Pulong at Baste Duterte ay pagka-senador. Alam niyo po ba ang pinakamalaking ambulance sa Asia ay matatagpuan sa Davao City? Tanginumin, wala pong pondo ang bangag admin dyan. Oh. Narito, panoorin po natin. Oh. Ayan, oh. Dial 911. Southeast Asia pala. Pinakamalaking ambulance. So, by the way, I am Rolando Armodo Jr., EMS team leader of Team 3 from Sinton 911 Davao City. So, Sa mga nasa ambulance bus. okay, so by the way, no, welcome sa to ang ambulance bus, the only bus in the biggest ambulance in Asia. So, ambulance bus na to, kaya niya mag-cater ng 15 patients. So, anong nakita nyo sa per bed niya, is package na yan with oxygen nga naka-attach. So, ito lang, yung kinakarga ng ambulance bus is yung mga patient is non-critical. Yung mga gitawag na mga code green or yellow tags na mga pasyente. So, sila lang yung ginakarga naman dito. If the patient is critical naman, yung mga pasyente niya, gina-transfer na mo sa maliit na ambulance. So, this bus, I think, naglabas to way back 2013. Then, until now, so, occupancy bus, na ginagamit lang ito if we have a call for mass casualty incident or multiple patients. So, seems to si bus kasi ilang incidents na po na-responde ito. No? Last na gamit ito, vehicular incident, and also yung sa bombing incident sa Rojas, ito si bus. So, we have mga gamit na andito, no? Lahat ng supplies andito na, fluids for trauma and medical, andito na. Then, all the equipments, all the supplies nga andito, lahat yan is for free. So, walang babayaran yung community, yung mga customer natin from the public, walang babayaran kahit piso. Ayan Biko Soto, meron ba kayong ganyan? Wala. Ang meron sa inyo, Itbulaga. Pabubuhan version. Yan ang nakakahanga sa mga Duterte. Kahit ginagago ng bangag admin, patuloy pa rin tumatayo, meron silang sariling sistema kung paano makasurvive. Hindi kagaya dito sa Inayupak na pambarik 4 dyan sa Cebu, ang kapal ng muka. Umaasa kay bangag ayuda. Kaya bumaliktad ng buang, naging bangag supporters ng Hinayupak. Wala na, yung pambato ni bangag na si Vince Dizon, puta dulo. Yan yung salamin ng bangag admin. Na kapag ikaw ay supporter ni bangag, panigurado, diretso ka sa inodoro. Paano hindi ka madiretso sa inodoro? Makakalimutan ba ng taong bayan yan? Anak ng kagwang-wang yung kalimutan yan, ha? Inumin naman yan, bilyones po yung hinahanap, trilyon na nga ho na hinahanap natin to eh. Isipin nyo mag-isip-isip kayo mga butante sa mga kaalyado ni bangag. Huwag nyo pong iboto yung mga hinayupak na yan kasi kasabwat yan sa Malitagang. 241 billion pesos GAA insertion nasa na anak ng kagwang.
Illegal na insertion po yan. Kung paano nakapasok. 500 billion flood control budget, trilyon na nga po eh. Inamin hanggang ngayon, baha pa rin yung Hagunoy, Bulacan. Yung mastermind, hindi pa rin nakakulong. Ayun, kakampi ni Bangag. 250 billion Maharlika funds, 500 billion na nga daw to. Anak ng kagwang, nasa na to, baki. 129 billion gold reserve, more than na po to 129 billion kasi 54 tons, 55 tons na po yung ibininta ni Bangag. Tanginamin. 117 billion PDIC, nasa na to, Nyor? 62 billion sa ISIS funds. Huwag nating kalimutan, kayo mga kandidato nila, itlog dapat yan. 89 billion pesos PhilHealth funds, putang inumin, nasa na to? 62 billion pesos Land Bank of the Philippines funds, nasa na to, Bangag? 62 billion Development Bank of the Philippines, wala na, ubos. 62 billion GSIS, wala na. 14.3 billion PCS o Lotto, araw-araw panalo si Bangag. Ito yung Lotto, inimbestigahan ni Rap Tolpo at Coco Pimentel. Pagkatapos mag-executive meeting kay Mel Robles, siguro kasama nila si Baki at si Sandro si Bangag doon. Wala na, hindi na nag-imbestiga. Inumin talaga, oh. Kaya tayong mga Pilipino, wag po tayong magpaluko dito sa mga kandidato ni Bangag kasi alam natin sila ay wala pong naiambag sa bayan. Meron palang ambag, nilubog sa baha. Sige kayo, boto kayo sa mga animal para lubog kayo sa baha. Kaya nga sabi ni Vince Dizon, yung pambato ni Bangag, hanggang tangina, dulo inabot, no, takbo pa lang senador to. Murahin daw natin siya sa YouTube. Eh, di murahin natin, anak ka ng kaguwang. Ayan, oh, yung pambato. Oh. Murahin nyo kami sa YouTube, okay ka. Ang importante naririnig namin ang hinaing ninyo, ang daing ninyo. No, at naririnig po ng Pangulo. Wag po kayong, alam nyo, paulit-ulit kung natatanong ako, di ba? Okay lang ba na nagagalit ang taong bayan sa DPWH? Sabi ko, ako okay ka. Dapat naman talagang magalit eh. Murahin daw natin siya sa YouTube. Ang pangit mo na ngayon, bench station. Gusto mo, ha? Mumurahin namin kayo sa YouTube, Anlimura. Kasama yung amo mong Bangag. Lahat ng kakampi ni BBM, murahin natin sa YouTube. Inumin ninyo. Pero hindi kami makadirektang mura kasi magpula yung YouTube natin. Yung pasimple-simple lang. Mga ganito lang, Vince Dizon. Anak ka ng kagwang, Vince. Inumin mo, Vince. Matamis yan, Vince. Anak kayo ng malita, Vince. Pero yung mura na may kasamang po, yan. Si ano lang yung nagmumura, yung Bangag supporters. Si Mima Alicia, ayun, naging Mima. Grabe makabanat kay Tatay Digong, Kenar Mambuang. Speaking of Tatay Digong, malapit na po karmahin. Ayan o, International Criminal Court President, Senior Lawyer. Sinanctions po ng United States of America. Sana kasama si Bangag kasi nakipagsabuatan man dito si Bangag. Oh. Parusahan ng todo. Hukom bitay. So anyway, ito po ay patunay na ang sorbing ito ay sumasalamin na ang Pilipinas ay Duterte pa rin. Na kahit anong paninira sa mga Duterte ay hindi pa rin umobra. At nangunguna pa rin sa mga survey si Vice President Inday Sara, ngayon Mayor Basti na, at kung pulong Duterte po, lalong lalakas tong PDP laban. Kaya Tatay Digong, yung sakripisyo mo, na nagpakulong ka dyan sa dahig dahil kay Bangag,
bubunga ho ito sa 2028. Yung tatlong anak mo ay paniguradong nasa national position na. Si Vice President Inday Sara, sure ng presidente dito. Yung impeachment, nagpasikat lang lalo kay Inday Sara, 16 votes for conviction, wala ho talaga. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Pagpalain po tayo. Laban lang para sa bayan. Pilipinas! Alam na this. Duterte pa rin! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.